hapon dito po sa Jesus ang Daan Christian Ministries. Para po sa ating Food for the Soul, ganito po ang sinasabi. Pwede po tumayo ang lahat. Sa awit 37, 1 hanggang 4, ganito po ang sinasabi. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kaingitan ikaw nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakita. Pinagpala po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo ba'y sandaling manalangin? Purihin ka, O Diyos, sa hapon ito. Amin po, ikaw po ay sinasamba namin, niluluwa natin, at lahat ng papuri ay amin pong iaalay sa iyo sa gabi, sa hapon ito. Salamat, O Diyos, sa kalipunan ng mga anak mo na nandito ngayon upang sama-sama kami magpuri, magsamba, at tuwalhatiin ka sa Espiritu at sa katotohanan. O Diyos, patuloy ka po namin pinapasalamatan, lalo na po sa nagdaang linggo na kami ay hindi mo pinabayaan, kami ay iyong iningatan, ang lahat ng provision ay pinagkaloob mo sa amin, at ang lahat ng landas na amin nilalakaran ay iyong po kami iningatan. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan, ang iyong faithfulness ay hindi namin kayang sukatin, Panginoon. Nagpapatuloy ang iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon, pagamat kami ay minsan hindi nagtatapat. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hindi namin kayang sukatin, O Diyos, kung gaano mo kami kamahal, kung gaano kalapad, kung gaano kalalim ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin. O Diyos, samahan mo po kami sa aming pagpupuli sa iyo, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita, sa hapon ito, sa aming pag-aawitan, O Diyos, nawa ay malugod ka po. At umaasa kami patuloy sa presensya ng Banal na Espiritu sa aming kalagitnaan upang kami ay pangunahan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Patuloy po tayo nakatayo at tinatawagan ko na po ang worship team. Yan, amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ay, gabi na pala. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ngayon naman po, patuloy po natin awitan ang ating Panginoon at patuloy natin ibigay sa Kanya ang pinakamataas na papuri. Maaari po natin kamayan ang ating mga kapatid. At wala po tayo papalampasin ng kamay. Every nation
unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, and we trust in praise, glory, honor, and strength unto our God, your matchless, endless, love unrestrained. This is our God, and she rejoicing, ayo, 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 walang kakatulad doon. There is no one like our God, no one. There is no one like our God. 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 Palakpakan pa natin na malakas ang Panginoon. Thank you, Lord, dahil kami mamulat, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na inihakbang, Lord, ang aming mga paa para makapunta dito, Panginoon. Ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, na awitan, Panginoon, sapagkat napakabuti mo, Diyos. Patuloy mo, Lord, na ipinaparaan sa amin, Panginoon, yung pag-ibig, Panginoon. At hindi mo hinahayaan, Lord, na mawari kami, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon. Sa iyong salvation, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga privilege, Panginoon. Patuloy ka namin, Lord, na awitan. For your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Listen, I love your voice, I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. So all my life you have been faithful, Lord Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
praise you tonight, Panginoon. Sa iyo ang gabi na ito, Panginoon. We praise you, Panginoon, at sa iyo lamang ay lahat ng papuri, ang pagsamba, Panginoon, at ang pasasalamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, sa lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Makakaupo na po ang lahat. Salamat po sa ating worship team. Salamat din sa presensya ni Pastor Neil sa hapong ito. Salamat din kay Pastor Art at Sister Lydia. Ngayon naman po ay nasa panahon na po tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon po. Magandang hapon din naman. Okay. So, Kuya Elijah, hindi yung Thanksgiving. Sa susunod na yun. Na? Kasi marami pong bago. Gusto ko po magpakilala sa inyo. Ako po si Pastor Edgardo San Miguel. Tawagin nyo na lang akong Pastor Edgar. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo mo bakit? For the first time, itong gabi ito, hapon pa, itong hapon ito, nagkaroon tayo ng live. Live na ang tawag dyan? Live ba? For the first time. Kasi kami dito, laging yung video okay, mayroon pang boses. Susunod na lang kami. Kaya kahit hindi kami makakanta, yung boses, kumakanta na. Wala nang problema. Pero, thank God. At pangalawa, nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Diyos dahil mayroon po tayo mga taga-Binakaya. Second time. Po ba? Second time. Thank God. Dalangin ko kay Lord na nawa ay suportahan po natin itong gawain na ito. Dahil itong gawain ito, hindi ko po ito kaya mag-isa. Inaamin ko po, ako po ay, kung mapapansin ninyo ang tono ko, ay pagka, Bisaya po, Bicolano. Bicol. So, yung matitigas, malambot. Yung malambot, pinatitigas sa litra. Yan po ang aking identity. No? Mahina sa diction ba? Tawag yan? Mahina sa pronunciation. Inaamin ko yan. Walang masama. Kaya, thank God na ako ang ginamit ni Lord pioneering dito sa awit. No? Nang si Jesus ang daan. Yan po ang ibinigay sa akin ni Lord para maitayo. At ang nakapagtataka na rin, ako'y nagagalak dahil magdadalawang taon pa lang kami, registered na kami sa SEC at sa BIR. Pambihira po yan sa mga church. At yan po ang may gawa, nagpadala din si Lord ng aking assistant pastor na si Pastor Dan Dawal. Siya ang lumakad niyan. Siya ang lumakad lahat yan. Kaya ako ngayon ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos. Napakalit natin. No? 4 ang pastor ngayon. Dito. 4 ang nag-commit. Si Pastor Nen, Pastor Art, Pastor Dan, Pastor Edgar. Sagana. Kaya ako'y naniniwala. Hindi aabutin ng 1 taon. Punong-puno na to. At hindi aabutin ng 2 taon. Nandoon na tayo sa Amen. Nandoon na tayo sa Centennial. Ang ganda dyan sa Centennial. May pinag-pray na kami ni Pastor Dan. No? 1,000. Tama. 1,000 hectares. Square meters. Square meters. Hectares ang laki, no? 1,000 square meter. So, ipinag-pray namin yan. Kasi, 300,000 lang naman ang upa. 300,000 lang naman ang upa. Pero sa Diyos walang imposible. Amen. Siya nagmamayari ng lahat.
siyang nagmamayari. Walang imposible. Amen, amen. Amen, amen. Saka, lumagatid ako sa new live alabang. Sinabi yan, yung Indian na pastor, sabi niya, lahat na itaas niyo ang inyong kamay. Kailangan niyo ng church, itaas niyo at paniwalaan niyo na. Matanggap na, ipagpasalamat na natin. Okay, so, thank God na ito, unti-unti na tayo. Alam niyo, sa totoo lang, no? Nasa 70 na kami noon. Dito, puno-puno to. Kabila, wala yan sa sakyan. Kaya lang, di ba, ang kaaway, hindi pa payag. Talaga ang kaaway, tagawasak. Kung 70 kami noon, ngayon natira sa amin, 35. Kalahati, no? Pero hindi ako nag-worry. Hindi ako nalulungkot. Natural. Kahit saan church, kahit saan, nahanapin. Dahil hindi papayag ang kaaway na magtagumpay. Pero I believe ito, ang victorious tayo. Magtatagumpay tayo. Kayo dyan na nakaupo. Hindi kayo mananatiling nakaupo. Amen. Hindi tayo mananatiling nakaupo. Balang araw nandito na rin kayo at may mga gagawin tayo. Kaya si Lord, pinadala kayo rito para pagtulungan natin. Huwag niyo akong tutulungan. Hindi akin to. Kaya nga ang title, si Jesus ang daan. Diba? Siya lang, wala nang iba. Kaya siya ang nagmamayari ng church na ito na ako ang mamamahala. Ang sabi ko nga, ang lead natin ha, Pastor Dan, kasi sa totoo lang, 73 years old na po ako. Diba? 73. Hindi halata, Pastor. Kaya, nang makilala ko si Pastor Dan, dahil pinag-pray nga namin. Sabi ko, Pastor Dan, kahit 70 lang kami, kahit kakaunti lang kami, pupuin kitang assistant. Kasi sigurista ako. Hindi ako lalaban na talo na. Laging panalo. Kaya sabi ko, anytime na mawilan ako ng buhay ni Lord, nandiyan ka. Ngayon, kung busy ka man, walang problema. Kung busy man siya, maglagay siya ng pastor, nandiyan si Art, ilalagay niya si Art. Nag-busy pa rin siya. Siya na ang head assistant na si Pastor Art. May reserve pa. Si Pastor Mel. No? Kaya ito, tuloy-tuloy ito. Naniniwala ako. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Pakiusap ko lang, tulog-tulog tayo. Okay, so, may nakahanda ako topic para ngayon. Dahil maraming bago, gusto kong magpakilala sa inyo. Kaya ituturo ko ngayon yung inumpisahan ko para malaman nyo rin. Kasi itong dapat ngayon Thanksgiving, diba? November, Thanksgiving ang topic. Hindi ko itutuloy. Waiting sa Pasko na ako pa rin. Pastor Dan, ikaw ba? Kasi magsalita na, ibay ako. Pero gusto ko nga ikaw eh. Oh, December 7. Bayan ka? Christmas party natin yun. Pero may bago naman. Yung mga dakihan dito. Diba? Oh, December 7, alas 4 ng hapon. Christmas party po natin. No? Okay. Dahil sawa na sila sa akin, 3 years na po kami rito. Sawa na sila sa akin. Okay. So, ang ating pong pag-aaralan, hindi po kayo mahihirapan. 10 verses lamang. Ang Bible po, Old Testament, more than 23,000 verses. Ang New Testament, more than 7,000 verses. All in all, 35
21,102. From cover to cover. From Old Testament to New Testament. 21,000. Gusto niyo ba basahin ng 21,102? Pero yan ay totoo. Marami na pong nakabasa ng from cover to cover. Marami na po yan. Pero, ang sabi sa akin ni Lord, huwag ko daw muna kayong pahirapan. 10 verses is enough. Sa 10 verses is enough. Kumplito na. Nandoon na sa 10 verses. Okay. At papakilala ako, 3 lamang po ang ituturo ko dito. Una, number 1, salvation. Anytime na bawian tayo ng buhay, sa langit ang tubo natin. At alam ko itong mga taga-Binakayan, matagal ng mga Kristiyano yan, alam nyo na yan. Di ba? Alam nyo na yan na anytime na bawian tayo ng buhay, ay sa langit ang tubo natin. Yan ang number 1 na itinuturo ko. Pangalawa, ahaba ang buhay ninyo. Hanggang anong taon nyo gusto? Si Pastor Dal, 120. Na bagaman totoo, yan po ang sinasabi sa Bible. Genesis chapter 6 verse 3, ang sabi ng God the Father, Noah, gumawa ka na ng dahon. Dahil nagsisi ako, bakit ginalam ko pa itong mga taong ito? Makasalanan na. Gugunawin ko sila, mamamatay sila sa baha. Diba nangyari? At ang sabi ni God, kung babasahin ninyo, Genesis chapter 6 verse 3, hindi ko na palalampasin sa 120 edad ang tao. Ayan, binabasa na ng ating kapatid. Genesis chapter 6 verse 3. Okay, maraming pastor ko na hindi na yan ang itinuturo. Luma na daw yan. May bago. Saan? Sa Awit. Chapter 90 verse 10. Ano po ang sinasabi sa Awit? Chapter 90 verse 10. Sabi ni David, ang buhay nila noon 70, 80 na lang. Yan ang nasusulat. Awit chapter 90 verse 10. Ang buhay nila ay 70. Kung malakas-lakas ka pa, 80. Ako nakakatakot. Kaya nga ako kumuha na ako ng assistant pastor Marta. Wapo, kababayan ko pa. Bicolano. Bicolano din si Pastor Ay. Ay, kaming apat, puro Bicolano. Kaya pala, mga guwapo. Nasaan na tayo? Ay, pati yan, Bicolana. Yung worship leader team, si Shane. Taga-Libmanan. Ako si Pukot, Libmanan. No? Magkadikit yan. Pamplona, Naga. Daig muna. Daig, si Pukot, Libmanan, Pamplona, Naga. Ay, taga Bicolano ako. Kaya alam ko. No? Okay, nasaan na tayo? Yung turo ng ibang pastor. 70-80 na lang daw. Ayaw ko po. Alam niyo ba kung ano ang hinihingi ko? Lord? 101. Malakasaya ako. Katulad ni ex-senator Ingredi. Di ba? Huwag niyo sabihin na walang yung maabot sa 101. Yun ang siguro, yun ang prayer niya. Naubaba siya. Ako, ganun din. Bakit? Ako po'y naniniwala na itong 101, ibibigay. Bakit? Mababasa po sa Hebreo. Chapter 11, verse 1. Tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayo mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Inaasahan ko na ibibigay ni Lord ang 101. For example, siyang kaming magkakapatid, 2 lang ang nakaabot sa golden wedding anniversary. Ako ang nauna,
pangalawa yung bunso kong kapatid. Kaya kami ay 51 years na, yung bunso kong kapatid, 51 years na rin. Pero kami, magpipipito na. Wedding anniversary. Naniwala ko. Kasi, yung 7 ko ng kapatid, yung kapatid niyang 5. 6 kayo, di ba? Yung 5 namatay ng hindi umabot ng golden. Kami lang. Siya lang ang umabot at ako 2 lang kami magkapatid. Bakit? Sa paniniwala ko. No? Sabi nga sa Awit chapter 91 verse 16, with long life I will satisfy him and shew him my salvation. Yan ang mga pinaghahawakan ko. Mayroon pa Mateo chapter 9 verse 29. Ano ang sabi doon? According to your faith, let it be done to you. Diba? Paniwalaan natin kasi ang pananampalataya, hindi pa nangyayari, paniwalaan mo na. Kaya kami inabot namin ang golden wedding. Isa na lang ang hinihingi ko, abutin pa namin yung diamond. It's another 25 years. No? Kaya mo. Kaya pa ba? Kaya pa ba na ba? Hindi pa ba? Uugod-ugod na. Okay, sinasabi ko lang po yan. Pangalawa na yan, ha? Na tinuturo ko. Una, salvation. Pangalawa, mahaba ang buhay. Hanggang gusto mo. Basta paniwalaan mo. At hindi lang yan, may dadagdag ako. Mayroong 2 utos kasi ang Diyos eh. Para humaba ang buhay natin. Na yan na nga ang ginagawa namin. Ano ba ang utos? Mababasa po sa saan ba yun? Mark chapter 12 verse 13 and 31. Ano po ang sinasabi sa Mark chapter 12? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Yan ang unang utos. First commandment. Yan ang unang utos ng Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Kaya kayo nakaupo dyan. Kaya tayo naririto dahil mahal natin ang Diyos. Di ba? Dahil kung hindi ninyo mahal ang Diyos, wala kayo rito. Kaya nasusunod nyo na. Pangalawa, second is this. Sabi niya, love your neighbor as yourself. Ito ang problema eh. 2 utos lang. There is no commandment greater than this. Sa 2 utos na yan, wala nang ibang mahalagang utos. Mahalin daw natin ang ating sarili. Yan ang problema. Kaya sa panahon ngayon, ang sabi-sabi, 40, 50, wala na. Yung pamangkin ko, 2, 44, 45, patay na. Yung sagad ka para sa computer, walang pahinga, nandun ka lang sa computer, ikaw mamatay pa rin. At yung isa naman, hindi naman naninigarilyo. Ang asawa niya, naninigarilyo. Nakakasimot. Ang nakakasimot pala, yun ang nadadali. Nagkaroon siya ng cancer sa ilong. Ang cancer sa ilong, 9 months lang, patay. Dahil sa nakakasimot ng sigarilyo. Kaya nga, di ba? Ano ba ang sinasabi sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kaya tayo namamatay ng maaga, bunga ng kasalanan. Hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos na mahalin mo ang iyong sarili. Na mahalin natin ang ating sarili. Nandiyan yung padruga-druga, nandiyan ang pitipit, pasiga-sigarilyo, marijuana, walang tigil na pagtatrabaho, nagpupuyat, yan pong magdamag na magdamag, hindi
delikado rin po yan, yung mga, ano tawag doon, yung nagtatrabaho sa gabi, call center. Delikado rin po yan kasi iba ang tulog sa gabi. Sila, sa trabaho nila, sa gabi sila, nagtatrabaho po yan. Kaya anong ginagawa ng iba? Yung mga driver, anong ginagawa? Nagdruga. Kasi pag nagdruga ka, tuloy-tuloy na daw. Hindi ka na maaantukin. No? Kaya nga ang joke si Ferdinand Marcos daw, laging magal kasi ayaw nang matulog. Dahil sa workaholic. Joke lang yan. Dahil hindi ako naniniwala ng mga ang ating Pangulo. Hindi po ako naniniwala. Kasi unang-una, number 1 na ginagawa ko, mahalin natin ang Ama. Diba? Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and mother. Ang Pangulo po natin, siya ang Ama ng bansa. Kaya hindi ako makabibiin, pero dahil siya ang nilagay ni Lord, igagalang ko. Romans chapter 13 verse 1 to 9. Ano ba ang sabi sa Romans chapter 13 verse 1 to 9? Sabi ni God, walang pamahalaan na hindi nagmula sa Kanya. At ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban si Diyos. Kaya ako, ginagalang ko si BBM. Kahit ano pang paninira ang gawin nila dahil utos ng Diyos sa akin, honor your father. Huwag lakas na anin ang Ama. Inilagay yan ng Diyos at ito ang aking sinasabi. Kung totoo man na si BBM ay makasalanan, wala tayong karapatan magparusa. Ang Diyos ang magpaparusa niya. Siya lang, wala nang iba. Siya ang naglukluk sa mga leader. So, ang Diyos ang magpaparusa. Kaya lang, habang nakaupo, hindi siya pwedeng parusahan kasi may immunity siya. Kasi kung wala siyang immunity, maya-maya palit ang Pangulo. Pwede lang siyang palitan. Impeachment. Ipa-impeach, legal po yan. Ay, may na-impeach na sa ating Pangulo. Sino ba yun si Era? Na-impeach yun, di ba? Legal po yan. Pero itong rally, illegal po yan. Yung rally, sa Diablo yan. Sa tinan nyo, si Jesus bumaba dito sa lupa. Basong ka ba ang dala? Masing ka ba ang dala? Diba? Atomic bomb ba ang dala? Ano ang dala? Ni Jesus. Kapayapaan. Pag-ibig. Diba? Mababasa natin yan sa Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi po doon, sapagkat may papanganak ng isang sanggol na lalaki na siyang mamamahala sa atin, ang mabuting tagapayo, a good counselor, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipi ng kapayapaan. Si Jesus po, bumaba dito sa lupa, hindi tabak ang dala. Kapayapaan. Kaya yung mga nagrarally, gulo ang hanap niyan. Gulo ang hanap niyan. Hindi yan gusto ni Lord. May pamahalaan na tayo. Ang pamahalaan ang bahala gumawa niyan. Kaya itong rally, hindi ako maka-Duterte, hindi ako maka-BBM. Ang kaguluhan ko ay hindi nagmula sa Diyos. Ang kapayapaan ang gusto ng Diyos. Bakit ako napunta dyan? Diba sa 10 verses, wala pa akong nauumpisahan. Kaya ihanda-handa ninyo, mayroon pa tayong 30 minutes. Sa 10 verses, wala pa akong nauumpisahan. Okay, number 1 verses. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yan ang number 1 na
na ibinigay sa akin ni Jesus para ipakita na God is love. Hindi kaguluhan. Dahil yung kaguluhan sa Diablo yan. Diablo ang gumagawa ng pag-ibig. So, ipinakita ng Diyos na mahal niya ang tao. Kaya binandog niya si Jesus bilang sacrifice para sa kasalanan ng tao. Diba? So, kaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba, napakabuti ng Diyos. Naghandog siya. Naghandog siya. Kasama sana yan sa topic na Thanksgiving. Inandog niya. Nagregalo siya. Buhay ang iniregalo ng Ama, si Jesus. Kaya dito pa lang, ipinakikita na sa atin na tayo dapat nagmamahalan, hindi nagbabangayan. Dahil yung nagbabangayan, hindi yan galing sa Diyos. Galing yan sa kaaway. Lahat ng tao nilalang ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Ang lahat ng tao, maging si Sarah o sino man ng mga leader ng kaliwa, mahalaga yan. Igalang natin. Dahil pag sinaktan mo yan, parang sinaktan mo na rin ang Diyos. Sino ang kaaway natin? Hindi yan sila Sarah. Ang kaaway natin ang Diablo na nasa kanila. Kasi ang laman po ng puso natin, sasabihin ko sa inyo sa katotohanan, dati, ang laman ng puso ko, 7 Diablo, 7 evil spirit. Ako po ay babaero, lasinggero, utangero, utangero, lahat ng ero nasa akin. Kaya binago ako ni Lord. Hindi ako binago ng tatay ko, nanay ko, ng asawa mo. Hindi ako binago. Pero ang instrumento ang asawa ko. Dahil totoo, prayer is power. Siya, Kristiyano na siya, nag-ipanganak. Prayer meeting, tuwing Friday. Laging number 1. Sa platform, ang Edgardo Sandigil, nawa makakilala. Totoo. Nangyari. O, diba? Dati, kailan lang ako nakakilala? 1989. Ipinanganak ako 1952. Kaya ganun ako. Ako po ay may tamang saksak. May tamang tsago, basak ko. Ako po ay pinalo ng tubo. 7 stitches. Binaril po ako noon ng isang pulis. 3 times, tak, tak, tak. Walang pumutok. Dahil may plano si Lord. Na darating ang araw, gagamitin niya ako para makapag-ibanghelyo. Katulad ni Apostol Pablo. Di ba? Si Apostol Pablo, dahil pinakulong yan, pinapatay. No? Pero nang tinawag siya ng Panginoon sa Damasco, nakatanggi ba siya? Nabulag pa siya. Di ba? Nabulag pa siya. Pumunta na kay Ananias, nang pagdating niya kay Ananias, nang patungan siya ng kamay, laglag ang mga kaliskis ng kanyang mata at nakakita na siya. Simula noon, naging lingkod na siya ng Panginoon. Kaya ako, simula nang makakilala, August 28, 1989, hanggang ngayon po. Kaya mayroon akong 35 years na Kristiyano, 29 years na po ako pastor. 29 years. Okay, so bakit ako napunta dyan? Number 1 pa lang, ang nasasabi ko, ay 6:05 pa lang naman. Hindi ba patay ang aking cellphone? 6:05, tama? Pati ang gawain dito, 5 to 6:30. Okay. Number 2. Ano ang aking tinuturo? John chapter 1 verse 12. Subalit,
lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nasa isipan ko po yun. Simula naman, nagsisi ako, kinilala ko, makasalanan ako, pinagsisihan ko, humingi ako ng tawad sa Diyos at higit sa lahat, tinanggap ko siya bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Ganun po ang nangyari sa akin. Kaya, nang tinanggap ko siya, ako ngayon ay anak ng Diyos, tagapagmana. Diba? Kaya maganda po, i-encourage po natin ang mga mahal natin sa buhay. Prayer is power. Manalangin lamang po tayo. Ang bansa natin, panalangin lang. Prayer, lahat tayo, lahat ng Kristiyano, manalangin. Kaya lang napapansin ko, parang kakaunti na ang Kristiyano. Diba? Sa rally, ilan sila? Almost 1 million. 1 million sila, more than. Pero lamang pa rin tayo. Ang population natin, 110 million. Ang voters, 68 million. O kaya kung sila ay may 1 million, no? Lamang pa rin tayo. Okay, so nasana tayo? Anak na ako ngayon ng Diyos. Kaya ipag-pray nyo ang mga mahal nyo sa buhay na maging anak din. So ayan na, isa, dalawa. Pangatlo at pang-apat. Mark chapter 12, verse 30 and 31. Alam nyo na yan, binamit ko na kanina. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Pangalawa ito, ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Madaling banggitin, madaling sabihin, nagagawa po na natin mahalin ang Diyos. Nakakapagsimba ba tayo linggo-linggo? Nagkakaloob ba tayo para sa Kanya, sa mga inaani natin, yung mga tinatanggap natin, na mababasa nga sa yung last pag na, Malakay, chapter 3, verse 10. Sinabi last pag na, walang ibang pastor, yan po ay itinuturo na ibigay nyo ang inyong mga ikapo. No? At ikaw, may pangako, ikaw, pag hindi binuksan ang durumawa ng langit at ibuhos ang higit pang pagpapala. No? Totoo po yan. Pero wag ko na munang babanggitin. Hindi ko na muna babanggitin. Kasi hindi ko kinukontra yan. Hindi ko. Kaya lang, wala na. Itinay. Sasabihin ko na. Ang new life, alam po. Lahat ng new life, tinuturo po ang ikapo. Ako naman, hindi ko sinasaway kung gusto nyo mag-ikapo. Kung gusto nyo mag-ikapo, hindi ko kayo sasawayin. Bukas ang ating love and offering. Kaya lang, ako, ang itinuturo ko rito, love, pag-ibig. Ano po ba yung pag-ibig? Ang pag-ibig po kasi, kapag natutunan nyo na, hindi na ako mapapagod. Hindi na kami mapapagod nila Pastor Art. Bakit? Hindi na kami mapapagod. Kusat nyo ng ibibigay at hindi nyo lilimitahan sa 10% lang. Hindi pag-ibig ang 10%. Pag nagmamahal ka, kaya yan ang itinuturo ko dito sa church. Love offering na dito. More than ikapo. Kaya nga, minsan nagsalita ng usap kami ni Pastor Dan, hindi kami nagdebate sa ba yun, Pastor Dan, sa Media House Express. All there yan. Kasi, nabanggit ko to, naririnig niya, hindi siya payag. Sabi niya, sandali, oo, pero pinaliwanag niya, tama naman. Tama yung pinaliwanag niya ng mag-ikapo. Kaya lang, pwede ba ako magtanong ngayon? Pero kay Pastor Dan, pakitaas nga ang kamay yung nagtatapat sa ikapo. 1, 2, 3, 4. Very good. Diba? Walang masama ang magbigay ng ikapo. Hindi ko yan kinukontra. Kaya lang, nalilitan ako sa ikapo. Pagpamilin kasi, hindi yan wala
walang bilang-bilang yan. Diyan yan, ako si Lord eh. Para kay Lord to. More than ikapo. Kami po, hindi kami nag-iikapo. Pero ika 50% ibibigay namin. Kami mag-asawa. Kasi hindi na po ikapo ang 50%. Halimbawa, kumita mo ng 10,000. 5,000 binibigay ko kay Lord. Hindi po ako nagyayabang kasi sinasabi nga sa Matthew chapter 6 verse 2 na kapag ikaw ay magbigay, ang ana nagbigay, huwag mo na ipaalam sa kayo. Dahil wala ka nang matatanggap na gantimpala sa Diyos. Ang paglilingkod ko, hindi na, ang motibo, ang paglilingkod ko, kahit hindi ako biyayaan, dahil mahal ko siya, ginagawa ko. Kaya hindi ako natatakot sabihin na ang ibinibigay namin kami mag-asawa is 50% ang ibinibigay namin. Kasi pag-ibig, minsan more than pagmamahal ang ibinibigay namin. Okay, so nakukuha ba natin? Kaya sabi ko nga doon sa Media House Express, nagsasalita kami sa studio. Sundin nyo si Pastor Dan. 90% lang. Pag ako sinunod nyo, pag-ibig, more than 10%. Because God is love. Hindi pa ako mapapago. Bigay lang namin, masaya ako. Kasi ang inaalis ko po, tulad ng Malakay, chapter 3, verse 8, yung motibo. Marami ng pastor na napahiya niya. Kaya pastor, sinumbatan siya. Sabi mo, ibabalik siksik. Sabi mo, times 10. Nagbigay mo ng 1,000, nag-aantay ako ng 10,000, wala naman. Totoo yan. Kinumpronta yung pastor. Yung dati kong pastor sa 13 natin. Pinunta. Nagbigay mo ng 10,000, sabi, ibabalik times 10, 100,000. Hanggang ngayon, wala. Bakit? Ang gusto kong alisin natin, yung motibo. Kaya ka nagbigay dahil mahal mo siya, no condition. Diba? Ang Diyos, unconditional love. Agape love. Kaya ako, ang itinuturo ko, agape love. Hindi pa ako mapapagod. Nauutos ko, ganito gawin mo. Uy, ganito ang gawin mo. Hindi. Kasi kapag nagmamahal na kayo sa Diyos, gagawin mo yun. Diba? Yun ang utos. Mahalin mo ang Diyos, ang buong puso, buong lakas. Diba? Buong kaluluwa. Mahalin mo ang iyong kapwa, nagagaya mo pag-ibig. Sabi na sa Romans, chapter 13, verse 10, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi na lamang sa isang pangungusap. Pag-ibig. Kapag nagmamahal ka, ang buong kautusan nasunod mo na. Bagamat walang nakasunod sa kautusan. Mababasa po yan sa John chapter 7 verse 19. Ano ang sabi doon? John chapter 9 verse 17. Sabi ni Jesus, kayo mga Israelita, matagal nang ibinagay sa inyo ang kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. John chapter 7 verse 19. Ibinigay na po ang kautusan, walang nakasunod. Ngayon, sino po ba sa inyo rito ang nakasunod na sa 10 utos na? Huwag na yung 652. Talumang tipan, 652. Yung 10 commandments, pinataas ang kamay. Sino po ang nakasunod? Kahit ako, hindi ako magtataas. Hindi ko yan nasunod. Kasi nasa Bible. John 7:19. Matagal na ibinigay sa inyo ang kautusan ni Moses, subalit ni isa sa inyo walang nakasunod. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, mayroon pong nakasunod. Sino? Si Jesus. Tama. Si Jesus lang. Pero ito po ang itinuturo sa akin ni Jesus. Kayo, lahat at ako, nasunod na natin ang kautusan. Na hindi tayo ang siyang may gawa. Di
Di ba? Mababasa po natin sa Matthew chapter 5, verse 17 and 18, ang sabi po doon, sabi ni Jesus, hindi ako bumaba dito sa lupa para mawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay aking tuparin. Sa 18, maganda ang sabi, ultimong kaliit-liit ang litra, kuhit o tuldok man ay napakahalaga hanggat, may tanda nyo, hanggat hindi ko nagaganap. Si Jesus lamang po ang nakasunod sa kautusan. Si Jesus lang. No? Kaya lang, kasama tayo doon. Lahat ng nananampalataya kay Jesus, nasunod na ang kautusan. Amen. Kumplito na. Kaya nga sabi niya, nang mamatay siya, it is finished. Naganap na. Siya ang gumawa. Through faith, dahil tayo ay nananampalataya kay Jesus, created. Yung pagsunod sa kautusan, lahat tayo rito na Kristiyano, nasunod na ang kautusan. Through faith. Mayroong, ba't kanina walang nakasunod? Pero napakabuti ni Jesus. Napakabuti. Ayaw niya tayong pahirapan. Kaya siya ang nakaganap, no? Naganap na. At tayo ay nanampalataya sa Kanya. Yung credit, naganap na rin natin. Hindi tayo umagawa. Hindi ko kayang gawin niya. Hindi ko rin kayang gawin niya. Siya ang gumawa para sa atin. For God is love. Dahil sa pagmamahal ng Diyos. Nasaan na tayo? Alam pa akong 10 minutes, pero 5 minutes ko na lang kukunin. Una, John 3:16, pangalawa, John 1:12, pangatlo, pang-apat, Mark chapter 12, verse 30 and 31. No? Apat na. Panglima, tatlo. Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20. Ano po ang sinasabi doon? Sapagkat ibinigay na sa akin ang aking Ama ang kapangyarihan dito sa lupa at sa langit. Matthew 28, 18. 19, therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Ghost. Yan ang pangalawa. Kaya tayo, no? Yan ay Great Commission. Hindi lamang yan sa aming 4 na pastor. Bagamat yan ang mga plano namin. Outreach pastor, si Pastor Art. No? Yan ang aming plano. Pero para sa lahat yan, Great Commission. Lahat ng membro, magdala kayo rito. Magdala lang kayo isa-isa. Tatanda mo ba turo ni Pastor Dan? Ilan tayo ngayon? 15. Magdala tayo tig-isa. 30 na tayo. Susunod na rin mo, magdala tayo ng 30. 60 na tayo. Susunod, 120 na. Sa Great Commission, yan ang mahalagang utos ng Diyos sa atin. Great Commission. 20. Ano ang sabi sa 20? Gawin niyo ito dahil dito kayo iiwan ni pababayaan man hanggang sa kahuli-hulihang sandali. Diba? Hindi tayo iiwan. Hindi tayo mababayaan. Lahat God will provide. Kahit panggastos natin, ang kalusugan natin, tingnan nyo, 73 years old na ako, still thinking. Thank God. Hindi yabang ha. Hindi yabang. Ang itinataas ko ang Panginoon. Hindi ko itinataas ang aking sarili. Siya ang nagpapalago sa akin. Okay. So 20, alalaman natin, ilan yun? 7 na. Pang-8. Lucas. Acts chapter 1, verse 8. Hindi Lucas ha. 10 lang to. Against 31,102. 10 verses na. Naganap na. Nagawa mo na lang. Acts chapter 1, verse 8.
Magkakaroon ka ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu at magiging saksi ka sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Tama? Ano ang dapat natin ikatakot? Binigyan na tayo ng power. Makapangyarihan na tayo ngayon. Diba? Pagbaba sa inyo ng banal na Espiritu, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Kaya ang mga apostol, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit. May kapangyarihan na sila. At yung kapangyarihan noon hanggang ngayon, magagamit natin yun. Hindi na babago. Acts 1:8. At ano ang ibig sabihin? Na maging saksi ka sa Jerusalem, buong Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Papasok na naman yung Mateo 28:19. Tayo raw ay mag-witness. Katulad ngayon yung sinabi ko, di ba? Nag-testimony ako rito. Lahat ng error nasa akin. Thank God, binago niya ako. Ganun po ang gagawin niyo. Kahit wala kayong bisyo, dahil hindi naman lahat ng tao katulad ko. Pero ang alam ko, lahat ng tao ay makasalanan. Payag pa kayo? Amen, totoo, nasusulat eh. Pero mamaya, hindi pala tayo makasalanan. Paliwanag ko. Ang sabi sa John 1:8 and 1:10, kapag sinasabi mo, wala kang kasalanan, ginagaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang katotohanan. 1 John 1:10, kapag sinasabi mo wala kang kasalanan, ginagawa mo sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang kanyang salita. Sa madaling salita, tama yung sagot ni Marina na lahat tayo ay makasalanan. Sabi sa Roma chapter 3, verse 10. Ano ang sabi doon? Walang katulad. Wala. Ni isa. Not even one, no righteous. So lahat tayo makasalanan. Pero, mababago po yan ngayon ha. Huwag kayong ipikit. Lahat po tayo rito, ako at kayo, wala nang kasalanan. Bakit? Yun ang purpose ng Diyos Ama na hinandog niya si Kristo para mamatay sa krus at dapat tayo ang mamatay sa krus, inako ni Kristo. Siya ang namatay kasama yung kasalanan natin. Kasalanan niyo, kasalanan ko, napako na sa krus. Kaya wala na tayong kasalanan. Pag wala na tayong kasalanan, ano na tayo? Sinless. Righteous. Diba? Banal. Mababasa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano ang sinasabi doon? Si Jesucristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa inyo at sa akin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging righteous. Basahin nyo. 2 Corinthians 5:21. Si Jesucristo ay walang kasalanan. Banal si Jesus. Pero nang ipako siya sa krus, siya na ang pinakang makasalanan. Why? Lahat ng kasalanan ng tao na nanampalataya sa Kanya, katulad niyo at ako, dahil ako ay nanampalataya sa Kanya, yung kasalanan ko, binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. So, righteous na tayo. Amen, di ba? True faith. Di ba sabi nga sa Romans, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, we are saved by grace through faith in Christ Jesus. Saved na tayo. Hindi ko yata matatapos, 5 minutes na lang. Nasaan na tayo? Pang-8? Maganda pa naman itong pang-9 at pang-10. Sa susunod, marami pa naman susunod. Ang pang-9, sabihin ko na sa iyo, sa inyo. Hebrews chapter 2, verse 2. Fixing your eyes on Jesus,
Pang-sampo, Joshua 1:8. Kaya walang lusot. Babasahin niyo rin from cover to cover. Dahil ang sabi sa Joshua 1:8, sabi niya, huwag niyong kalimutan, basahin ang aklat na yaon, ilagay mo sa iyong mga labi, dili-dilihin mo ito araw at gabi, at higit sa lahat, ipamuhay mo. At ang pangako, ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Victorious. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po, Pastor, sa iyong testimony at sa isang mapanghamong mensahe ng buhay sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi naman po ay nasa panahon po tayo ng paghahandog. Tinatawagan ko po si Ate Mel para ikumin ang ating handog. Habang nililikom po ang ating mga handog, tinatawagan ko po si Pastor Art para sa isang tanging handog. Tanging awit daw, Pastor Art. With a grateful, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, Your Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done. For I am now. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.
Praise God at maraming salamat, Pastor. Sandali po tayo manalangin mga kapatid para sa ating mga handog. Purihin ka o Diyos sa gabi ito. Salamat sa pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon makapaghandog. I-bless mo po ito, Panginoon. Ganoon din po ang mga kamay na nagsipaghandog. Nawa po ito ay ibalik mo ng ibang pagpapala sa kanilang buhay. At magamit din po namin ito, Panginoon, sa propagation ng iyong salita dito sa Tabon 2, 3, and 1. Thank you, Lord Jesus, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Ito ang aking dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ngayon naman po ay tinatawagan ko si Pastor Dan para sa mga church concern. Salamat po, Sir Lilia. Magandang gabi sa inyo lahat. And nakakatuwa ang ginagawa ni Lord po sa ating kalagitnaan. Salamat po, Sir Edgar, sa isang napaka-inspiring na message. And totoo yun, no? Na kapag yung inuna natin ang salita ng Diyos, sa huli niyang binanggit na Joshua 1:8, di ba? The book of the law shall not depart from your mouth. Diba? Yung success, yung sinasabing success kasi doon, kasi ang akala ng marami is si Lord yung mag-ano sa'yo, magbibigay sa'yo yung success. In fact, pag tinignan mo doon, 3 beses niya binanggit na ikaw, you will make your way prosperous and you will have good success. Kasi bakit? Yung salita ng Diyos, yun ang ginawa mong priority. In fact, kahapon nandun kami sa Impact Business Gathering. By the way, yung connection natin dito sa SCS Susundaan ay sa New Life. New Life Philippines. Kaya yung ilan sa may mga kapatiran tayo rito, si Jane, tapos yung dalawa. Kahapon magkakasama kami doon sa business gathering. So, yun ang connection natin. Kumbaga, we are under the covering ng New Life when it comes to accountability, when it comes to resources, when it comes to prayer then, or connection. May mga seminars and conferences, we go there just to get or download. Amen? So, and in fact, nandun ako kahapon and I was sharing this offering. Si Caleb, di ba si Caleb sa Bible? Si Caleb, isa siya sa 12 spies. Di ba? Kasi ang sabi ni Lord sa mga Israelites, sa inyo yung lupa. So pagpasok nila, nandun na sila nasa border sila sa Kadesh Barnea, nasa border. Tinitingnan nila yung lupa. So they were spying out the land. Sabi ni Moses, sige, umili ako ng 12, spy out the land and come back. So yung dalawa, si Caleb sa si Joshua, they brought back good report. Pero yung 10, they brought back an evil report. Diba? So if you look at it, sabi ni Caleb, so nag 40 years, di ba sila sa wilderness? 40 years, paikot-ikot sa wilderness. Sino gusto nun? Ikaw nun. Isipin, may promise, tapos 40 years, di ba? So si Caleb, nung time na nakapasok na sila, namatay na yung mga kasingidaran niya, nakapasok silang dalawa ni Joshua, sabi ni Caleb kay Joshua, naaalala mo ba? Do you remember the word the Lord spoke to Moses? That was 40 years ago. I was 45 then, sabi niya. I'm 85 now, but I am as strong as I was back then. And the Lord has kept me alive all these years. Isipin mo, mga kasamahan niya, talagang disobedient, di ba? Complaining sa mga, isipin mo, araw-araw kasama mo sila, di ba? At ikaw lang yung, alam mo kasi, pinanghawakan mo salita ng Diyos di ba? And that has kept him alive all these 40 years. Hanggang nakuha niya. Nakapasok sila sa promise at hindi nagtatapos doon. Sabi niya kay Joshua, now give me this mountain. Akin na tong bundok na to. Puro higante yung bundok na yun. Di ba? Puro higante. Isipin mo si David, pinatay na isang higante, di ba? Ito sa Caleb, 85 years old, yung buong bundok na yun, ang panihigante, nakuha niya. So wala ka pang 85, di ba? so if you look at it, di ba, the Word of God, put it into your mouth, di ba? So it goes down into your heart and then comes out again from your mouth. So powerful. So anyway, in light of all that, gusto ko lang i-ano sa inyo, kasi nga, special tong gabi na to. Dahil karamihan dito ay leaders. Leaders tayo rito.
Okay? Sabi yung Timothy mo, hello leader. Hello, leader. Hello leader. Okay? And I believe God is gonna do a very quick work. A very quick. Ibig sabihin parang, God, this is the season of acceleration. Yung di ba bang, what is supposed to happen in 10 years, God can do in 1 year. Yung ganung klaseng work. Naniniwala ba kayo? We are in the days of acceleration. In fact, I want to give a quick word yung kay Nehemiah. Kilala niyo si Nehemiah? Nagtayo sila ng wall sa Jerusalem. In fact, yung wall, napakalaki ng wall, yung kapal nun, pwedeng magposisyon yung mga tao. Sa kapal ng wall, nakapunta ng intramuros, di ba? Parang gano'n. Mas malawak buong Jerusalem. Ako, nasa construction ako, pero sabi ko, nung binabasa ko to, ilang days lang nila tinapos yung wall. Ilang days? Sino nakakaalam? How many days? Kasi gumawa kami ng gym doon sa Maysilang, sa mga 700 square meter. Sinimulan namin last December. Hindi pa tapos, may finishing pa kami. So, nakaka-11 months na kami. Okay? Gym lang yun, 700 square meter. Pero yung buong Israel, kung tatayo ka ng mall, yun wala pang siguro mga heavy equipment nun. Ilang araw nilang ginawa? 52 days. Hindi weeks, hindi months, wala pang 2 buwan. Natapos yung wall. And that was Old Testament times. Di ba? So I just want to share this to you kasi nga I believe God is raising up leaders dito sa gawain sa Kawit. And I really know, God is putting people together. Di ba? Kaya parang napanood din Avengers before, di ba? Yung mga sa Marvel, di ba? Avengers Assemble. Kaya parang ganun yung di ba? So parang assemble. Let's come together kasi there's a great work that has to be done dito sa lugar ng Kawit. Ako, naniniwala talaga ako na gagawin si Lord dito sa Kawit. Amen. Gagamitin tayong lahat. Kaya this is not a one-man's work. Hindi to parang gawain ng isang tao. Kaya sinabi kanina ni Pastor Edgar, hindi niya kaya mag-isa. Kami rin. Hindi kami. Nabanggit niya kanina parang sabi ni Pastor, hindi kami nag-argumento dun sa TV station. For your information, kami po ay nagmamahalan. Amen. Nirespeto ko siya bilang kamanggagawa. Amen? And siya rin ay, and we have unity in this church. Okay? Naintindihan niyo po? So, whenever we have discussions, and alam niyo, Pastor, nasa pastor's conference kami, hindi ng discussion namin sa table. Kasi nga, we want our hearts to be knit together. Diba? Kasi nga, we have one goal, one purpose, to lift Jesus up. Amen. To lift Jesus up, siya lang maitaas, siya lang mabigyan ng papuri. And so lahat tayo na nandito, I want to encourage you. Meron tayong mga, hindi na kayo bisita eh. I see you already as part, diba? Nakikita ko na kayo as part nitong gawain ito. And we are really honored na nandito kayo sa gawain na ito. It's truly an honor. Kasi sa kanya naman lahat yun. Pero God is gonna do a quick work. Hindi mo mga acceleration. Diba? We don't need 5 years to reach Kawit. Diba? May panahon na ng social media. Diba? Panahon na ng digital marketing or whatever, diba? God can use whatever resources to propagate the gospel. So tonight, I just want to encourage every one of you to receive the gift, yung calling ng Panginoon sa buhay mo, whatever it is. And huwag na kayong mag-atubili. Hindi mo pa huwag na kayong mag-hesitate na, hindi ko kaya yan, or whatever. Gano'n. Akin ako, intindihin ba ako? I just want you to step in. Step in. Kasi nga, God already has a place for you. And as you step in, God with God's anointing will flow. Diba? The power, kanina naman ni Pastor, the Holy Spirit is already in you. Diba? The power is in you. What's holding you back from going out? Diba? So, yun yung encouragement ko sa inyo ngayong gabi. And we will have a series of meetings. Paano ba natin gagawin to? Diba?
Sa loob ng Kawit, may ilang barangay na nandyan. Di po ba? Ano yung gagawin natin pagdating sa worship team? Di ba? 3 weeks pa lang na may worship leader tayo. Basta, di ba? Kasi most of the time, kami, Christian karaoke. So, sinusunod lang namin na screen. Oo. Di ba? So, praise God, may upgrade. Si Pastor Neil Asifron nga pala, mga kapatid. Siya ay, siya yung pianista doon. Kung alam niyo yung album na kasama natin ng Diyos, ni Pastor Roy Baldemaro. Siya yun. Siya yung lead pianist doon. And isa tong, I'm really blessed to have him, hindi lang as a cousin, no? But also as a part of the kingdom of God na pinupush din niya yung music, Christian music, music that glorifies God, and music that honors God, and sa iba't ibang churches sa Body of Christ. So it's an honor for you, Pastor Neil, to join us tonight. So upgrade, no? And God has different gifts. So let's continue to pray, and then at the same time, when God speaks to you, di ba? Pag nag-usap na si Lord sa'yo, huwag ka na mag-say ng, ay, sa susunod na Lord. Huwag mo nang hintayin. Amen? Yun ang gusto kong i-encourage sa inyo ngayong gabi. Huwag nyo nang hintayin, you just step in. Amen. Diba? Step in. Kasi ngayon yung commandment. Actually, yung commandment dito namin kay Joshua. Kay Joshua, nung kinausap sabi doon, angel, commander of the angel armies of the Lord. Ang sabi lang kay Joshua, di ba? Do not be strong and be of good courage. Di ba? Be strong and be of good courage. Every place that the sole of your foot shall tread upon, I have given you. Binigay na ni Lord. So itong awit na to, binigay na ni Lord. Amen. We just have to step out. Di ba? Punta tayo sa school. May mga schools dito. Merong call center dyan sa may building dyan along Centennial. Di ba? We have tools, we have resources. Pasukin natin yan. Di ba? EPSA, kalapit-lapit, ang daming companies dyan. Di ba? May mga access tayo dyan. So, let's step into the calling, step into what God has prepared for us, called us to do, di ba? And the grace will follow. Mapapansin niyo yan, pati yung resources niyo sasama. Di ba? Kaya mo ba yan? Hindi. There is grace for that. Amen? So, I believe God has in store for us a lot of adventures, di ba? At it's an adventure kay Lord. Wala akong idea na mapupunta ako ng Kawit. Wala akong idea na mapupunta ako ng Alabang or whatever. No? Gusto ko lang sumunod kay Lord. Wala akong idea na magkakaroon ako ng business. Yan na malaki. Wala akong idea. Pero the Lord has prepared those things. Amen. Kailangan lang natin gawin the first step. Sumunod tayo, Lord. Kasi He is our shepherd. Amen? So, we will be having, I think, like nyo yung ating page. Si Jesus ang daan. Kasi nga doon natin nilalagay yung announcements. Baka pwede mo i-flash screen para like nila. Kasi doon natin i-announce yung mga susunod na mga trainings natin. We will be having leadership trainings. It is either via Zoom or dito sa church or sa New Life account. So we will be posting it sa social media. And then at the same time, if you have a heart, di ba? I believe itong mga sisters natin dito may heart talaga sa music and sa praise and worship. Sabi ko sa kanila kanina, sample na. God really has called you, mga kapatid, to yung gift na yan. There's a gift in you. So, may mga meron tayong mga trainings and we will be opening those sa social media. So, follow niyo yung social media page natin. And if you have a heart also for, yung mga mahilig ka mag-post sa Facebook, post ka lang ng post, share ka lang ng share. O i-share mo yung mga nilalagay natin doon. Amen. Diba? Ganun lang yun. And then we will be having our own podcast or podcast dito sa church. So, kasi si Pastor Edgar, meron siyang Media House Express, pupunta pa siya sa Ortigas. Sabi ko, Pastor, meron na tayong lighting equipment, meron tayong video equipment, dito na tayo mag-shoot. Yeah? So we will be having different topics and sessions. Like for example, sa case ko, I will be talking about business. So I'll be interviewing business people. I will be interviewing professionals. Yeah? Ano ba yung secret na to success dyan sa companies?
And we will be, of course, sharing the Word of God. Diba? Bakit ka ba na-promote? Diba? So we will be getting those testimonies. Lalagay natin sa Facebook. So, yun yung mga plans, napakadami. Pero just like and follow. And then, since nandito kayo, we're talking about leadership. You're already part of the leadership. Diba? Kasi malaking gagawin ni Lord sa awit. Amen? So, in light of that, kami nagpapasalamat sa inyo. And huwag muna kayo umuwi, siguro let's have a quick fellowship before we end. Pero tonight, let's continue to praise the Lord sa kanyang ginagawa sa ating kalagitnaan, sa ating mga buhay. And there's always more. Okay? There's always more because God is good. Yeah? Jesus rose from the grave. Amen? And we have the Holy Spirit within us to do His will. Amen? Amen. So, tayo po lahat ay tumayo. Let's close in prayer and let's declare blessing. Heavenly Father, we thank you for tonight. Thank you for your presence in our midst. Thank you, Lord, that Ikaw, Panginoon, yung nagtataguyod sa amin. Ikaw, Panginoon, yung aming pundasyon na kung saan yung aming buhay ay nakatayo. At hindi ka mag-iiba dahil ang pundasyon ito ay si Jesus.